Yan o. Mahina yung apoy niya kanina kasi kailangan natin sundutin yan. So, kailangan natin sundutin ng karayom yan para lumakas kasi natatabunan yan ng dumi. Dahil tapos na tayo magluto, kinakailangan yung ating pinaglulutuan is malinis. Kasi unang-una, pag nandito yung asawa ko, Diyos ko, pag makita marumi ang lutuan, maingay at mag-aaway lang kayo. So, ganitong gawin po natin ha, pag naglinis tayo ng gas range. So, tatanggalin natin isa-isa. Ito, tanggalin natin yan. Then, pag medyo mahina-hina yung apoy, i-check mo lang yung mga butas na yan. Then, meron maliliit yan. Sundutin mo lang ng karayom para katulad nito. Ayan, tulad nito. Kanina mahina yung apoy niya. Yan ito. Yan o. Mahina yung apoy niya kanina kasi kailangan natin sundutin yan. So, kailangan natin sundutin ng karayom yan para lumakas kasi natatabunan yan ng dumi. So, una, punasan muna natin para tanggalin muna natin yung mga dumi dito. No? Tanggalin natin yung mga dumi dyan. Yan. Dandahanin mo lang kasi ito karayom to. Yan yung nag-i-spark, nag-i-ignite para makasindihan yung ating kalan. So, ayan. Tapos, ang gagawin natin dyan guys is, di ba napunasan muna ng ano? So, kailangan mo ng tissue ngayon. Tissue muna ha. Tissue muna ang gagamitin mo para matanggal yung langis. Unahin mo dito yung takip. Yan, unahin mo. Tsaka ito salamin na to. Kasi malangis yan. Pag diniretso mo yan ng basahan or di kaya, lalong kakalat yung langis. Yan o. Kasi nyo, di ba? O. So, dito pati. Yan. Yan. Anuhin mo siya ng tissue. Para matanggal yung muna yung langis bago mo sabunan. Yan. Kung papansin mo, ang dumi, di ba? So, langis mo dapat ang kailangan tanggalin dyan bago mo sabunan. Yan. Punasan mo muna siya ng tissue para matanggal yung langis. Ganun ako maglinis. Tingnan mo. Yan. Para pag natanggal ang langis, mabilis kumapit yung sabon. Matatanggal agad. Katulad yan, wala nang langis. Okay na. So, kailangan na natin ng sabon. Basahin lang natin ng kunting sponge bath. Ilagay tayo ng sabon. Actually, Joy ang ginagamit kong sabon. Then, ganun lang siya, oh. Kuskusin mo lang dyan. Siyempre, unahin mo dito yung salamin. Yan. Kuskusin mo siya. Ito sinasabi ko kanina, electric pan. Hindi pala electric pan, exhaust pan. Diyos ko, Ginoo. Mali. Mababas na naman ako sa video ko. Yan. So, kuskusin mo lang yan na may sabon, guys. Ganun ako maglinis ng kalan. Ayaw ko din kasi na malagkit. Ayaw ko ng malangis. Yan. Actually, pag natatapos talaga magluto, kinakailangan punasan or linisan yung gas range para hindi madumi. Yan o. Diba? Una-unahin, siyempre unahin mo itong takip. Kasi ito ang pinakamalinis sa lahat. Pero, siya ang sumasalo ng mga langis. Yan. So, kuskusin mo din sa ilalim. Yan. Kuskusin mo din dito sa pinaka-surface ng kanyang lutuan. Yan. Ganun lang kasimple. Napakadaling linisin, guys. Yan o. Yan. Diba? Ingatan mo lang yung parang karayom ng igniter kasi pag nasira kasi yan, hindi na iilaw. Gagamit ka na ng lighter. Kasi ito automatic kasi ito dito eh. Nag-i-ignite. Inaano pa sa kuryente yan. Tsaka pag alam nyo may ground, ang gawin nyo, tanggalin nyo sa saksakan ha, kasi minsan nag-ground to, minsan naman hindi. So ayan, gagamit ako ng steel wool para dito sa mga matitigas. Ayan o. So hindi naman siya maano kasi stainless naman siya. Ayan, steel wool ang kailangan dyan para matanggal talaga yung dumi. Yung mga natatapon na sabon ng kanin. Kadalasan naman dito yung kanin eh. Pag mag-overflow. Yan. So, kuskusin mo lang yan guys.
Kuskusin lang yan. Yan. So, okay na. Ngayon, ang gagawin mo, syempre, gagamit ka ngayon ng basahan. Ito, basahan. Basahan na hindi masyadong basa. Yan. Para matanggal mo yung unang sabon. Syempre, unahin mo syempre ang takip. Kasi ang hindi siya madumi. Yan. Para matanggal na siya. Then, dito. So, tatanggalin mo muna ngayon yung sabon, no? Yan. So, malinis na, di ba? Tapos, syempre, banlawan mo ngayon yung basahan. Yan. Tapos, pigaan mo siya na maayos. Then, ayun lang. Ulitin mo lang ulit dito. Yung pinaka-cover niya. Yan. Punasan mo lahat yan. Yan. Diba? Malinis na siya. Maganda kasi gamitin ang kalan pag malinis. Nakakatamad magluto pag madumi. Kaya kailangan talaga ugaliin natin malinis lagi yung ating gamit. Diba? Ganun lang kasimple. Ang ginagamit ko dito, yung dishwashing liquid para tanggal talaga yung mga langis-langis. Yan o. Diba? Ngayon. So, okay na siya. Malinis na. Then, isa pang banlaw. Isa pang banlaw yan. Pigaan mo masyado yung basahan mo. Yan. Tapos, punasan mo ulit ito para make it sure na tanggal na yung sabon. Ayan. Diba? Napakalinis na. Maganda na ulit magluto pag malinis. Ganun lang kasimple magluto. So, siyempre, damay mo na yung katawan niya. Ito, yung mga pihitan, kinakailangan punasan mo yan kasi malangis din yan. Yan. Isa-isahin mo punasan yan para malinis lagi ang gamit. Tsaka, hindi siya kakalawangin. Diba? Punasan mo din dito lahat. Kinakailangan lahat na punasan mo yan. Yan. Saka dito yung katawan niya. Actually, pag nag-general cleaning ako, tinatanggal ko yung hose. Nilalabas ko talaga lahat yung pinupunasan ko. So, ayan, napunasan na natin siya ng basa. So, kukuha naman tayo ng, marami talaga yung basahan. Ito yung basahan. Yan, saka ngayon, pupunasan mo ulit dito mo siya mag-uumpisa. Yan, punasan mo dito. Yan. Ganun lang kasimple paglinis ng kalan, Diyos ko. Tamad ka lang kung hindi ka marunong maglinis. Sabi hindi ka marunong maglinis. Tamad ka lang yan. Yan. Minsan natatamad din ako. Minsan umaabot ng 1 week bago ko malinisan ito. Pero pag nakikita ko naman talaga madumi, hindi ko kaya tingnan ang maduming gamit. So, ganun lang kasimple. So, ayan. Punasan mo ulit dito para matuyo. Yan. Diba? Ganun lang kasimple. Yun lang naman naaabot dito ng langis eh. Pag tinasikan. At ito ang final ko niyan. Pupunasan ko ulit ng tissue yan. Yan. Para tuyong-tuyo at wala talagang matira ng langis. Yan o. So marami kaming tissue dyan. Yan o. Isa-isa kong pupunasan yan. Yan. Kasi para talaga matatanggal talaga yung basa. At saka, walang matitirang langis. O, di ba? Napakalinis. Kahit alikabok, mapapadpad na yan. So, ganun lang kasimple. O. Di ba? Napakalinis. So, ngayon, ibabalik na natin ito. Itong mga pinaka-burner niya. Balik natin isa-isa. Tapos, testing natin yung apoy. Actually, sinundot ko na kanina yung sinundot ko na yung kanina ito. Kasi mahina yung apoy niya kanina. Testing natin. Yan. Malaki na. Yan. Dito sa isa. So, yan. Okay na. So, perfect. Di ba? So, ibalik na natin dito ngayon. Ito, minsan 2 linggo ko siya bago hugasan kasi hindi naman siya madumi. Ang
ang pinakasahig lang talaga mo. Pero pinupunasan ko pa rin yan para yung mga langis-langis niya na nakatalsik sa kanya matanggal. Dito lang naman sa surface niya. Yan. So ngayon malinis na. Sarado natin. At susunod natin syempre itong ating sinasabi kong electric pan. Dadamay mo rin to. Yan, electric pan. Punasan mo siya ng tissue para matanggal yung kanyang langis. Tapos bawat LC, punasan mo yan. Kasi lagi natin ginagamit ito tuwing magluluto tayo para yung kanyang usok tsaka yung amoy na niluluto mo lumalabas sa labas. Pag sinaksak mo yan, lalabas doon. So, di ba? Napakalinis. So, every time magluluto ka, after mo magluto, punasan mo talaga kasi siguradong may langis yan. So, ganun lang kasimple. Then, syempre, yung dito sa harapan, punasan natin itong tiles na to. Yan. Punasan natin yan. Yan. Kasi, pag hindi mo pinunasan yan, yung langis na andyan pa rin minsan, yung mga langgam, lagi nakatambay dyan. So, di ba? Napakalinis. Yan. Pati itong cord na to, punasan mo kasi natatalsikan din ng ano yan, ng mantika. So, ano yun guys? Ganun lang kasimple maglinis ng burner. Yan o. Napakalinis at magandang gamitin ulit dahil malinis na. So, ngayon, balik natin itong mga ginamit natin. Yan. Siyempre, kusutan natin itong mga basahan kasi para pag ginamit ulit natin, at least may mga gamit tayo. So, bigyan mo lang, sampay mo lang dyan. Yan. Lahat mga basahan natin. Marami kaming basahan dito. Iba-iba yung basahan. Iba-iba yung basahan na ginagamit natin. So, ito mga tissue, tapon dito. Yung gunting lagay dito. Tapos punasan mo rin dito. Yan. So, itong lagay ng plato, hinugasan ko every week. Tinatanggal ko yan, kinukuskus ko yan kasi nagkakaroon siya ng stain na puti-puti. So, ayan. Malinis na naman yung ating kalan. Siyempre, pati dito punasan natin yan. So, ayan guys, nakakuha kayo ng tip kung paano maglinis ng gas range or maging stove lang yan. Unang-una, punasan nyo muna ng basahan, matanggal ang dumi. Pangalawa, punasan nyo ng tissue para matanggal yung mga langis. Saka ninyo sabunan. After sabunan, punasan ninyo ng basahan at patuyuin, punasan ulit ng tissue para makintab at malinis talaga ang tingnan. Ayan. Maraming salamat. Thank you for watching. Pa-share itong aking video para malaman din ng iba. At yung mga tamad maglinis ng kalan dyan, sigurado sisipagin dahil nakita ang video ko. Maraming salamat. Bye-bye.